Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles. At welcome po sa aking daily devotion. Ang ating pag-aaralan ngayon ang Jesus claims all our services. So ating tatalakayin sa araw na ito ang talatang Colossians chapter 3 verse 22. Sabi rito, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. So ayun, kung ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito ng buong puso na parang ginagawa mo ito para sa Panginoon. So ayun, punta tayo sa unang katuruan, sa unang teaching. Ang sabi dito, serving the Lord includes all kinds of work. So lahat ng bagay, lahat ng ginagawa natin, lahat ng kung ano man na gawain dito sa mundo, pumapasok doon naroroon ang paglilingkod sa Panginoon So kumbaga kahit na basurero ka, kahit na nagwawalis ka, kahit na engineer ka, kahit na electrician ka, kung ano man, nagtatrabaho ka or ginagawa mo yung gawain na yon kasama ang Panginoon. So kumbaga hindi lang sa simbahan hindi lang sa bahay-sambahan hindi lang doon nakikita yung paglilingkod sa Panginoon. So kumbaga kung ano man ang ginagawa mo, do it para sa Lord, para sa Panginoon natin, para sa ikag-glorify ng Panginoon. So sa ikalawang teaching, and sabi rito, serving the Lord must come from the heart. Sinasabi rito, ang paglilingkod, lalong-lalo na sa Panginoon natin, ay dapat buong puso, ng bukal sa loob. So kumbaga yung trabaho mo, dapat buong puso mo ginagawa yan. Kung ano man ginagawa mo sa bahay, pag magluto, magwalis, dapat walang sama ng loob. Dapat ginagawa mo to ng bukal ba, na kumbaga walang hinanakit, na ginagawa mo yun ng 100% willingness, ginagawa mo yun dahil gusto mo, ganun. So kumbaga sa ikatlong teaching, ang sabi rito, serving the Lord must come from the heart. So ayun, punta tayo sa application. Ang sabi rito, sa unang application, redefine our concept of worship. So kumbaga dapat ibahin natin yung pag-iisip natin about sa worship So kumbaga dapat hindi nga lang sa bahay-sambahan o sa simbahan natatapos yung paglilingkod natin sa Lord. Hindi sa pagkanta, hindi sa pagsisimba. Kumbaga buong araw naglilingkod tayo sa Panginoon. Sa bawat yung mga ginagawa natin, gawin mo yun bilang paglilingkod mo sa Panginoon. Syempre kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, syempre pulido yung trabaho mo. Kung ikaw ay nagwawalis, syempre pulido yung pagkawalis mo. Kung naghuhugas ka ng pinggan, syempre pinakang malinis yung hugas mo ng pinggan. So ayun, redefine your worship. Kasi kahit na nagwawalis ka, naglalaba ka, nagluluto ka, yun ay ginagawa mo para sa Panginoon. So sa ikatlong teaching, sa ikalawang application, na sabi rito, submit all our works under the Lord Jesus. So kumbaga, i-submit, ialay mo sa Panginoon yung lahat ng ginagawa mo. So yun nga, tulad ng sabi ko, gawaing bahay, magluto, maglaba, maglinis, ialay mo yun sa Panginoon. Syempre kapag inalay mo yun sa Panginoon, maganda yung kakalabasan, malinis yung pagkatrabaho mo, malinis yung mabuti yung pagkagawa mo. So ganun, submit, ialay mo yung mga ginagawa mo. Isipin mo, ginagawa ko to para sa ikag-glorify ng Panginoon, para sa Lord. So ikatlong teaching, ang sabi rito, use our work to make the world a better place. So kumbaga gamitin natin yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw para mapabuti yung mundo natin. So, syempre nga kapag nagse-serve tayo sa Panginoon, syempre nga naman kapag tayo totoong naglilingkod sa Panginoon, ang magiging resulta na yan ay maganda Ang magiging result na yan ay maayos. So as a result, bilang resulta, magiging maayos ang mundo natin. So ayun, napakaraming natutunan sa araw na ito. Maraming salamat and glory to God.